Bakit mo sinasabi sa akin 'to? Tanong ni Zephyr habang nakatingin sa kanya. Ayaw kitang saktan. Tumayo siya roon, mukhang wala na siyang kalakas-lakas. Biglang tumayo si Zephyr at lumapit sa kanya. Akala niya isasaktan siya nito kaya binaba niyang ulo at ipinikit ang mga mata. Pero ang kamay na dumampi sa kanyang ulo ay marahan lang na humaplos sa kanyang mahabang buhok at pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit na mga brasong laging matatag. Nagulat si Sarah at tiningalang lalaki. Malumani na sinabi ni Zephyr. Alam ko. Alam mo? Gulat na gulat si Sarah. Alam mo ang tungkol dito? Oo, nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Paano mo nalaman to? Alam ko may espiya sa paligid ko at alam ko rin na may gustong manakit sa akin. Alam ko rin napilitan ka lang. Isa-isang sinabi yun ni Zephyr sa kanya. Sa totoo lang hindi niya balak sabihin ito kay Sarah. Pero nang makita niya itong labis na naguguluhan at nasasaktan para sa kanya, hindi niya matiis at kinuwento ang lahat. May mga dahilan lang akong hindi ko magawang ipakita ng lantaran. Kung ipapakita ko kaagad, hindi ko mapaparusahan ng mga tao sa likod mo. Tiningnan niya ito ng malumanay at may mababang tinig. Alam ko rin ang tungkol sa ama mo. Nagpadala na ako ng mga tao upang bantayan siya. Hindi siya mapapahamak. Natulala si Sarah at nagtanong ng maingat. Alam mo din bang nakipag-ugnayan ako kay Marlon tungkol dito? Noong una hindi ko alam. Pero nalaman ko rin na magpadala siya ng mga tao para iligtas ang tatay mo kagabi. Nagulat lalo si Sarah. Hindi lang pala si Rexona nagpapadala ng mga tao upang bantayan si Zephyr. Kung hindi nagpadala rin ng mga tao si Zephyr para bantayan si Rexon. Isa lang ba itong digmaang pangnegosyo sa pagitan nila bilang mga lalaki at magkakamag-anak? Kung ganon, alam mo na ba na tinatakot niya ako? Tanong pa ni Sarah. Alam ko, pero hindi ko siya pwedeng biglain. Kung hahayaan ko siyang makatakas ngayon, magkakaroon ng susunod na pagkakataon. Kaya nakita ni Zephyr na kumulimlim ang mga mata nito. Nagpatuloy siya. Pero hindi ko hahayaang mapahamak ang papa mo kahit kailan. Kung may gagawin man si Rexon sa kanya, agad siyang ililigtas ng mga tao ko. Alam mo rin bang tungkol sa panggagago ni Aurora sa aming kumpanya? Mahina nitong tanong. Nalaman ko matapos ang insidente kay President Dominguez. Ngumiti si Sarah pagkatapos marinig iyon. Yun pala, siya lang ang naging hangal. Alam na nito ang lahat. Bigla siyang nakaramdam ng labis na lungkot na umabot na siya sa ganitong edad, ngunit tila wala pa rin kakayahang mag-isip ng maayos at hindi niya kayang basahin si Zephyr kahit kailan. Akala niya isinasaktan siya nito pero ang totoo, hindi siya pinapabayaan nito at nagmamasid lang ito palagi sa kanya. Natawa si Sarah sa kanyang katangahan. Hangal ako, hindi ba? Lagi akong walang alam at madaling linlangin at gamitin ng iba. Mahinat na mumutla niyang sabi. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod na siya at lumakad palabas. Dahil alam na nito ang lahat, wala nang kailangang sabihin pa. Sa anumang paraan, wala siyang maitutulong pa dito. Ngunit hinawakan ni Zephyr ang kanyang kamay, hinila siya pabalik at ikinulong sa mga bisig nito at tinitigan siya ng malalim. Makinig ka muna sa akin. Sige, magsalita ka. Tugon niya ng mahina, tila hindi na siya interesado kung aawain siya ng lalaki. Mahinang bumulong si Zephyr sa kanya. Bago pang insidente kay President Dominguez, nakipagkasundo na ako sa FL Group. Sa panahong yon, halos araw-araw akong lumilipad papuntang Davao at wala akong kaalam-alam sa nangyayari sa Manila. Nang bandang huli, muntik ka nang mapahamak ni President Dominguez. Kaya nagsagawa ako ng investigasyon. Hindi siya nagsalita. Naramdaman ni Zephyr ang lungkot sa kanyang puso. Hinawakan nito ang kanyang mukha at malumani na sinabing, hindi ko hahayaan na mapahamak ang tatay mo at hindi rin kita pababayaan. Gusto ko lang gamitin ang pagkakataong ito upang tanggalin ang ilang tao na may masamang hangarin. Ayoko madamay ka. May mga taong gustong gamitin ka para sa kanilang sariling layunin. Naintindihan mo ba? Tumango si Sarah. Naintindihan niya pero labis lang talaga ang lungkot niya. Malungkot ngunit walang magawa. Simula nang makilala niya ito 2 taon nang nakakalipas, tila nakatakda ng buhay niya na puno ng mga sakuna. Alam niya na hindi niya ito maaring sisihin kung hindi niya ito pinakasalan 2 taon na nakalipas o kung hindi siya nito minahal. Maaring namatay na ang kanyang ama sa kulungan at bilang isang naluging sosyalista, maaring nagdurusa rin siya ngayon sa parehong kapalaran. Ngunit kung pupunta siya kay Zephyr, mas lalo niyang maakit ang mga kaaway nito kaya't hindi talaga nasa kamay ng tao ang sariling kapalaran. Kahit anong pagpiling ginawa niya noon at ngayon, nakatakda siyang humarap sa maraming sakuna. Mahina niyang sinabi, pakiramdam ko lang na napakatanga ko at wala akong magawa. Wala akong magawa sa nangyari sa pagitan yung dalawa. Ako,
Habang nagsasalita, napaluha siya. Napakabigat ng kanyang kalooban at puno ng pagdadalamhati. Lubos siyang nahihirapan. Nakita ni Zephyr ang pagluha ni Sarah at naramdaman niyang bahagyang pait ng pinagdaraanan nito. Itinaas niyang kamay at marahang hinaplos ang mukha ng babae. Puno ng awa. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kong pamilya niyo. Pero magbabayad din ang mga nasa likod ng lahat ng ito. Itong pangako niya sa dating asawa. Ipinahayag ni Zephyr na paparusahan niya si Aurora. Salamat. Hindi alam ni Sarah kung anong sasabihin kaya tumango na lang siya. Puno ng awa ang mga mata ni Zephyr. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo at hinalikan ang sulok ng mga labi ni Sarah. Malambing ang boses niya nang magsalita. Maari mong ibigay ang dokumento sa kanya. Nagtaka si Sarah. Bakit ko ibibigay yun sa kanya? Hindi pa tapos ang laro na ito. Bulong ni Zephyr sa kanyang tenga. Tutulungan kita na makuha ang hustisya laban sa mga nang-api sa'yo. Nabigla siya. Paglabas ni Sarah mula sa opisina ni Zephyr, tila may pagkalito pa rin siya. Ang inakala niyang malaking bagay, isa lang palang karaniwang digmaan, pang negosyo para kay Zephyr. Ngunit talagang tama bang ibigay ang dokumentong ito kay Rexon? Hindi maintindihan ni Sarah kung bakit gusto pa rin ibigay ni Zephyr ang dokumentong ito sa lalaking yon. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, nakasalubong niya si Clara na kararating lang mula sa elevator. May hawak na tasa ng kape at tumitig ito ng malamig sa kanya. Nagkunwari siya na hindi niya ito nakita. Pumasok siya sa elevator at nakatanggap ng mensahe mula kay Zephyr. Zephyr, si Rexon ay hindi papayag na palayain ng iyong ama kahit ibigay mo sa kanyang dokumento mamaya. Maghintay ka lang ng matiwasay at huwag magmadali. Ang mensaheng yun ay parang isang mahiwagang gamot na nagpatahimik sa kanya. At unti-unting nakaramdam si Sarah ng kapayapaan. Hindi niya alam kung anong susunod na gagawin ni Zephyr. Ngunit sa paraan ng pagpaplano nito, hindi maiwasang magtiwala ni Sarah sa lalaki. At sa lahat, alam niyang hindi siya nito sasaktan. Iyon ang mas mahalaga sa kanya. Pumasok si Clara ng diretso sa opisina ni Zephyr na may dalang tasa ng kape. Kasalukuyang nag-uusap sina Zephyr at Mr. Jomar nang makita ni Zephyr na pumasok si Clara. Kumunot ang noon niya at tinanong ito, "Bakit ka pumasok na hindi ka kumakatok? Ibinili kita ng kape." Lumapit si Clara sa kanya. Inilagay ang kape sa kanyang mesa at ngumiti habang nakatingin sa kanya na parang sinasamba siya sa paraan ng pagkakatitig nito. Kumunot ang noon niya at medyo nairita. "May pinag-uusapan kaming mahalaga ni Mr. Jomar. Hindi ba pwedeng manatili ako dito?" Sinubukan ni Clara magpa-cute. "Hindi," seryosong sagot ni Zephyr. "Lumabas ka na." Oh, medyo nadismaya si Clara sa narinig. Pero sumunod pa rin siya at lumabas ng malandi at mapang-akit ang kanyang kilos. Ang bawat galaw at kilos niya ay ginagayang gawin ni Sarah. Nararamdaman na ni Zephyr na may kakaiba kay Clara mula noong unang araw na nakita niya ito at sinadya niyang panatilihin ito sa kanyang tabi upang makita kung ano pang balak nito. Pagkaalis ni Clara, tinanong ni Zephyr si Mr. Jomar. "Nalaban mo na bang background niya?" "Opo, inilabag nitong impormasyon sa harap niya." Si Clara ay medyo kamukha lang talaga ng asawa niyo, ngunit sinadya niyang gayahin ng kilos, pananamit, hairstyle at makeup ng asawa niyo, sir. Kaya mukhang halos na magkamukha sila. Inilapag ni Mr. Jomar ang isang litrato sa harapan niya. Sa larawan, si Clara ay nakaupo kasama isang taong umiinom ng kape. Sa kanyang nakaraan, para siyang isang maliit na gangster. May pink na buhok at sobrang revealing ang suot na damit. Itong kanyang tunay na anyo. Halos magyelo sa lamig ang mga mata ni Zephyr. Akala ba nitong mapapansin niya ito sa pamamagitan ng panggagaya bilang si Sarah? Masyadong mababang klaseng pamamaraan na yon. Samantala, paglabas ni Sarah mula sa gusali ng De Vera Group, huminto sa harapan niyang kotse ni Rexon ng tahimik. Ibinabang bintana at lumitaw ang mukha ni Rexon mula doon. "Nakuha mo bang mga bagay na nais ko?" Hinawakan ni Sarah ng mahigpit ang kanyang telepono. Napansin ni Rexon ang kanyang pag-alinlangan at sinabi ng may malamig na tono, "Sinabi ng doktor kaninang umaga na medyo hindi na naman maayos ang lagay ng papa mo." Napabigla siya sa sinabi nito. "Anong nangyari sa papa ko? Nakuha mo bang mga bagay na nais ko?" "Ito lamang ang mahalaga sa lalaki. Nakuha ko." Nagnining ang mga mata ni Rexon sa kasiyahan. "Ibigay mo sa akin." Nagkunwari si Sarang nag-aalala, tumingin sa kanyang telepono at tumingin sa lalaki. "Kung ibibigay ko sa yung mga to, palalayain mo ba kaagad ang papa ko?" Siyempre. Mabilis na ipinangako nito sa kanya at mabilis na inagaw ang telepono ni Sarah. Nagkunwari siyang inagaw ito pabalik, ngunit hinarang siya ng bodyguard.
Binuksan ni Rexon ang telepono at nakabukas doon ng mga larawan ng mga dokumento. Nagniningning ang kanyang mga mata sa saya habang kinokopya niya ang lahat ng mga file. Natapos gawin ang lahat ng iyon, ibinalik niya ang telepono kay Sarah at ngumiti. Hintayin mo na lang, kapag gumaling ng tatay mo, dadalhin ko kaagad siya sa'yo para magkasama kayo ulit. Nabigla si Sarah at hindi yun inaasahan. Hinabol niya ang kotse at hinawakan ng bintana. Hindi ba't sinabi mo na kapag binigay ko sa yung mga bagay na yon, palalayain mong papa ko? Gusto ko makita siya ngayon. May sakit siya at hindi kanya pwedeng makita ngayon. Malamig na tugon ni Rexon habang inaalis ang kamay niya sa bintana. Mag-behave ka. Bumitaw ka na. Pupunta na ako sa kumpanya. Rexon, niloko mo ko. Nagkunwari siya na parang nawawala sa sarili. Sa takot na kapag hindi siya kumilos ng ganito, hindi siya paniniwalaan ng lalaki. Hinawakan itong kanyang pulso. Puno ng hindi matatawarang kasiyahan ng mga mata nito. Huwag kang mag-alala. Lalapit ulit ako sa'yo. Kapag natapos ko to, ako mismo mag-aayos ng pagkikita niyo ng tatay mo. Pinagplanuhan na ni Rexon ang lahat. Inilagay niya si Clara sa tabi ni Zephyr upang bantayan ito sa halip na si Sarah. Tungkol naman kay Sarah, balak niya itong balikan at gawing sunod-sunuran sa kanya. Para masigurong magiging masunurin si Sarah, kailangan gamitin pa rin niyang ama nito kaya't hindi niya papatayin si Rogelio. Pinisil niya ang kamay ni Sarah at sa isang napakalamig na tono, nagsalita siya. Kapag natapos ko to, sisiguraduhin kong wala ka nang magiging alalahanin sa buong buhay mo. Hawak na niyang proyekto, kaya't labis ang kanyang kasiyahan at hindi na iniintindi si Sarah. Pinagutos niya sa kanyang mga bodyguard na alisin si Sarah sa kanyang dadaanan at umalis na siya sa lugar na yon. Naiwan si Sarah sa isang sulok, puno ng pag-aalala. Matapos mag-isip, nagpadala siya ng mensahe kay Zephyr. Ipinabibigay alam niya na kinuha ni Rexon ang mga dokumento. Hindi niya alam kung bakit handa si Zephyr na ibigay ang mga file. Ngunit natatakot siyang mapahamak ito kaya sinabi niya dito ang plano ni Rexon. Agad namang nag-reply si Zephyr sa kanya. Nakaramdam ng ginhawa si Sarah nang makitang mensahe at nagtaksi siya pauwi sa villa. Pagdating niya sa silid tulugan, narinig niya may tumutunog na telepono sa ibabaw ng kanyang tukador. Ito ang kanyang lumang telepono na naiwan niya kaninang umaga. Nang lumapit siya, nakita niya si Marlon ang tumatawag. At 33 beses na itong tumawag sa kanya, marahil dahil sa kabiguan ng kanilang operasyon. Tinawagan siya ni Marlon upang ipaalam ito at humingi ng tawad. Hello? Sagot ni Sarah sa telepono habang nakatayo sa bintana. Sarah, ako to. Puno ng pagsisisi ang boses nito. Pasensya na, nagpadala ko ng mga tao upang iligtas ang iyong ama kagabi. Pero dumating si Rexon sa villa at nagkaroon ng komosyon. Hindi na itakas ang iyong ama. Si Marlon ay talagang nairita sa kanyang kalagayan sa Quebec. Ito na sanang pinakamagandang pagkakataon niyang magpakitang gilas kay Sarah. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya makabalik sa Pilipinas upang magplano. Dito sa Quebec, wala siyang magagawa. Okay lang. Hindi siya sinisi ni Sarah. Ang tinig nito'y may halong pangunawa. Pasensya na, wika niya dito na may frustration. Nung na-expose ang insidente, pinahiya ka ba ni Rexon? Oo, inutusan niya akong saktan si Zephyr. Pero natutunan ko na lang siyang sabayan sa nais niya. May siyang nagkwento. Matapos lahat, isa itong business war sa pagitan ni Zephyr at Rexon. At ang mga interes na nakapaloob ay magulot masalimuot. Hindi siya matapang na magbigay pa ng iba pang detalye. Kasalanan ko na hindi ako makakabalik dyan kasama mo. Okay lang. Pinayapa siya ni Sarah. Naintindihan ko, nihirapan ka rin sa ibang bansa. Si Marlon tulad ni Sarah ay wala ring magawa sa sitwasyon. Tahimik si Marlon sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, kahit nailipat ng iyong ama, meron pa akong mga taong magsusubaybay sa kanya. Ipapaalam ko sa iyo kagad kung may balita. Hinaplos ni Sarah ang kanyang labit, nagdalawang isip. Sandali bago nagsalita. Kuya Marlon, hindi mo na kailangang imbestigahan pang bagay na to. Sinabi na sa kanya ni Zephyr sa kanya na meron itong tauhan na malapit kay Rexon at maaring iligtas ang kanyang ama anumang oras. Natatakot siya na kung magpapatuloy pa si Marlon sa investigasyon nito, baka lalo naman itong magulong plano, kaya tinanggihan niya ito. May tumutulong sa akin kaya hindi na kita guguluhin. Nakakahiya naman sa'yo, nadadami ka lagi sa problema ko. Sino siya? Medyo nag-atubiling boses ni Marlon, puno to ng inggit. May ingat na sumagot si Sarah. Hindi ko pwedeng ipaalam ang pangalan niya, pero masasabi ko na ligtas ako ngayon. Nang marinig yon, tumigil si Marlon sa pagsasalita. Natatakot si Sarah, magalit ito kaya't pinakalma niyang damdamin ng lalaki. Kuya Marlon, kapag nagkita tayo balang araw, ililibre kita ng pagkain.
Naramdaman ni Marlon na muli siyang nahuli ng pagkakataon. Bahagya niyang inunat ang kanyang mga daliri at malungkot na sumagot. Sige, wala nang ibang sinabi pang dalawa. Si Sarah ang unang nagpatay ng telepono. Matapos kunin ni Rexon ng mga dokumento, hindi na siya nakatanggap ng balita mula dito. Gusto sana niyang magtanong pero natatakot siyang mang-ambala kay Zephyr. Sa huli, niyakap na lang niyang kanyang telepono at natulog sa kama. Hindi niya alam kung anong oras na ng hating gabi nang may pumasok sa pinto ng master's bedroom at lumapit sa kanya. Nakita ni Zephyr na hawak pa rin ni Sarah ang kanyang telepono at wala man lang itong kumot. Napakunot nood siya nang makita ito at dahan-dahan niyang tinakpan ang kumot ng babaeng natutulog. Pagkatapos niyang kumutan ng babae, nagising na ito. Dahan-dahang binuksan ni Sarah ang kanyang mga mata. Nakita ang gwapong mukha ng lalaki at nagsalita. Umuwi ka na. Oo, ilang taon ka na ba't hindi mo pa rin natututunan na magkumot kapag natutulog? Hinaplos ni Zephyr ang kanyang ulot pagkatapos ay tuminto sa kanyang hindi nagsasalita. Sa dilim, tahimik siyang tinitignan ni Zephyr at may kakaibang pakiramdam na hindi nila may paliwanag. Hindi makatingin si Sarah kaya't binaling ang kanyang ulot nagsabing, dapat alam mo na kinuha ni Rexon ng mga dokumento, hindi ba? Oo, anong plano mong gawin sa kanya? Kailan niya pakakawalan ng tatay ko? Hindi ko pwedeng sabihin ko anong susunod na mangyayari. Natatakot akong mas mapanganib para sa'yo kung mas marami kang malalaman. Malumanay tungkol sa papa mo. Mag-relax ka, hindi ko siya pababayaan. Muling nagbigay ng pangako si Zephyr. Naantig si Sarah sa sinabi ng lalaki saka tumango. Kung ganun, gusto ko sanang tanungin, kamusta ang papa ko ngayon? Sabi ni Rexon kaninang umagang hindi magandang kalusugan ng tatay ko. Sinungaling siya, okay ang papa mo. Salamat sa Diyos. Tumuloy ang ginhawa ni Sarah pero may pag-alala pa rin sa kanyang puso. Tumingin siya kay Zephyr, nag-isip sandali at nagsabing, paano naman ikaw? May peligro ba sa'yo? Sa isang banda, oo, sa mga away ng pamilya. Anumang labanan, malaki ang kapalit na presyo ng lahat. Manalo o matalo, hindi inasahan ni Sarah ang sasabihin nito ito sa kanya. Pinipigilan niyang mga labi, hindi alam kung paano niya ito maaalo, ngunit nais niyang magbigay ng konting ginhawa sa puso nito kaya hinila niya ang manggas ni Zephyr at nagsabing, mag-ingat ka. Ayaw niya ring magkaroon to ng problema. Nakita ni Zephyr ang maliit nitong kamay na humihila sa kanyang damit at isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang puso. Ngumiti siya. Nag-aalala ka ba sa akin? Walang naisagot si Sarah sa tanong niya. Parang ayaw nito yung aminin. Ngunit alam ni Zephyr na nag-aalala si Sarah sa kanya kaya tinawakan niyang kamay nito gamit ang kanyang malaking kamay. Nagulat si Sarah at tumingin sa kanya. Sa totoo lang, ang mga away sa negosyo ay talagang mapanganib. Malalim na tumingin si Zephyr sa kanyang dating asawa at nagsabi ng seryoso. Kung sinong matalo, maaring mawalang lahat at pwedeng magpatuloy ang galit sa pagpatay. Ipinahayag niya ito dito. Sinadya niyang magsalita ng seryoso. Tumaas ang bigat sa dibdib ni Sarah. Ayaw niyang alalahanin si Zephyr ngunit hindi niya maiwasang mag-alala na baka may mangyari dito. Kasama ng magkahalong emosyon sa kanyang puso, sinabi niya, maghanap ka pa ng ilang bodyguard na magbabantay sa'yo. Okay, baka sa mga susunod na araw ay may panganib na. Sinangayunan na lang niyang sinabi ni Sarah dahil banag sa mga mata nito ang labis na pag-aalala. Bigla niyang napagtanto na walang masama sa pagpapakita ng kahinaan. Kung ipapakita niyang kahinaan niya, mag-aalala si Sarah para sa kanya. Kaya't huminga siya sa tabi nito upang matulog. Nagulat si Sarah sandali at automatikong itinulak siya at pinapaalis sa tabi nito. Pumunta ka sa guest room para matulog. Pagod na ako. Ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata at ang boses niya ay puno ng pagod. Maraming nangyari kamakailan at halos 2 araw na ako hindi natutulog. Tinignan ni Sarah ang kanyang mukha na may bakas ng matinding pagod. Talaga nga, pagod siya. Sa huli wala nang sinabi si Sarah at pinayagan siyang humiga sa kama at matulog. Hindi nagtagal nakatulog na si Zephyr at narinig ni Sarah ang tunog ng malalim na paghinga mula sa kanya. Mukhang talagang pagod na siya. Si Sarah ay nakatingin ng matagal sa lalaki at bigla na lang niyang inilipat ang kanyang tingin. Sa dim na liwanag, hindi niya maiwasang mapansin ang gwapong mukha nito. Hindi na niya dapat sisihin si Zephyr sa mga nangyari kamakailan. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan, siya ay pinahirapan ng ibang tao at hindi ito si Zephyr. Wala itong ginawang masama sa kanya. Hindi nito alam ang nangyayari sa kanya. Ito ay may mga bagay na dapat asikasuhin para sa kumpanya at mga kalabang kailangang tapusin. Kaya't hindi ito makakapagtuon ng pansin sa kanya palagi. Normal lang yun, hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang galit niya sa lalaki hindi inasahang nawawala ng malaki.
Nung una akala niya na dahil sa pagbabanta ni Zephyr sa mga bibili ng mga shares nila ng kumpanya, kaya napunta sa ICU yung tatay niya. Kaya't galit siya dito noong una. Ngunit kalaunan napagtanto niya na ang tunay na may kasalanan sa kanila ay si Alan. Itong naging problema. Kung gustong ibenta ng papa niya ang shares ng kumpanya, tsak na gagawin din ni Alan ang lahat ng paraan para pigilan to. Kahit nawala si Zephyr, marahil na magagalit ang papa niya sa kapatid nito at magkaka-relapse pa rin ang kanyang myocarditis. At sa panahong iyon, si Zephyr ang nagligtas sa kanyang ama mula sa pintuan ng kamatayan. Kung hindi ito tumulong noon pa man, baka ang papa niya ay hindi nakaligtas sa matinding karamdaman sa bilangguan. Kaya't naisip niyang hindi na niya dapat sisihin o awayin si Zephyr. Ngunit mahirap pa rin kalimutan ang galit sa mga panahong iyon. Iniisip niya na kung matutulog si Zephyr sa tabi niya, baka hindi siya makatulog buong gabi. Ngunit bago pa niya ito maisip, nakasandal na siya sa balikat nito at nakatulog. Kinabukasan, pagising ni Sarah, si Zephyr ay nagbihis na. Sinulyapan niya ang oras. Higit sa 6:00 ng umaga. Aalis na ba ito ngayon ng ganon kaaga? Aalis ka na? Tanong niya habang umuupo sa kama. Oo, pinobotones niyang kanyang kamiseta. Nang marinig ang boses ni Sarah, humarap siya at tinanong ito. Nagising ba kita? Hindi naman, nagising ako ng kusa. Bumagsak ang kanyang mga mata sa kamiseta nito. Isang itim na kamiseta na may madilim na mga disenyo ang suot ni Zephyr. Parang pagkatapos ng kanilang hiwalayan, madalas niyang makitang isinusot ni Zephyr ang kamisetang ito. Ang kamisetang ito'y binigay niya sa lalaki. Bakit mo ko tinitingnan? Tanong ni Zephyr habang tinitignan ang suot niyang damit at tinaas ang mga mata upang tignan si Sarah. Bumalik siya sa kanyang ulirat at hindi nagsalita. Pumunta siya sa hagdan at naghanap ng kurbata para dito. Isuot mo ito. Inabot niyang kanyang malambot at maputing kamay sa harap ni Zephyr. May hawak na siyang kurbata. Medyo nagulat si Zephyr sa kanya. Tinaas ang kilay at ngumiti. Pwede mo ba akong tulungang itali ito? May press conference ako mamaya kaya kailangang maayos ang pagkakatali nito. Si Zephyr na lang nagtatali ng sarili niyang kurbata kamakailan at hindi ito magandang tingnan. Gusto sanang tumanggi ni Sarah pero nang marinig ang salitang press conference, kumibot ang puso niya. Iaanunsyo na bang proyekto ng FL Group ngayon? Oo, tugon ni Zephyr. Maayos bang lahat ng mga bagay? Tanong niya habang tinataling kurbata nito. Oo, maayos na, sagot ni Zephyr. Tinignan ni Sarah ang mga mata ng lalaki. Kalmado lang yun at walang bahid ng takot. Hindi na siya makahanap ng sasabihin kaya pinagpatuloy na lang niya ang kanyang ginagawa. Ngumiti naman si Zephyr. Naramdaman niya nakangiti at ang mga matang nakatingin sa kanya. Tumagilid siya at nagbilin. Sige, mag-ingat ka. Oo, mag-iingat ako, sagot ni Zephyr habang tinititigan siya. Huwag mong kalimutang mag-almusal mamaya. Napansin ko mukhang mas pagod ka na ngayon. At nang hindi nakatanggap ng sagot mula kay Sarah, humarap ito sa pinto at umalis nang walang sinasabi kahit na ano paman. Umalis si Zephyr at ang bango ng perfume nito ay iniwan sa kwarto. Nakatayo si Sarah sa harap ng kama nang hindi kumikilos. Matapos niyang maligo, bumaba siya at hinainan ni Aling Lydia ng pagkain. Tinignan niya ito at nakitang mga ginintoang crispy rice balls. Ang paborito niyang almusal, ngumiti sa Aling Lydiang magsalita. Ang mga crispy rice balls na ito ay pinaluto ng asawa niyo. Sabi niya mahilig ang misis ko sa rice balls. Hindi siya kumain nito noong nakaraan kaya siguradong gusto niyang kumain nito ngayon. Nagulat si Sarah sa sinabi niya ng matanda at bahagyang kinilig. Nakaraan? Kailan yun? Naisip niya kung yun nga bang araw na pinahirapan niya si Zephyr at sinadyang sabihing ayaw niyang kumain ng sopas, kung hindi rice balls lang. Naalala niyang araw na yon, talagang galit na galit siya kay Zephyr. Pero wala tong ginawa laban sa kanya. Ito lang siguro sa mundo ang may ganitong pangunawa sa kanya. Pero ang labis nitong pagmamahal ay may kasama ng pagiging possessive at nakakaramdam siya ng pagkabagot. Natatakot din siyang baka bumalik si Marie Chris. Matapos mag-isip, nagulo ang kanyang isipan. Kaya iniwasan niyang mag-isip pa ng kahit na ano. Sige na nga, hindi na lang niya iisipin. Pagkatapos ng business war na to, kapag nakuha na niya ang kanyang papa, aalis na siya sa lugar na ito kasamang ama. Matapos kumain, pumunta na siya sa Rivera. Ngunit ang isip niya hindi mapakalit, hindi siya makapag-focus. Kaya't minuksan niya ang kanyang telepono upang tignan kung may balita tungkol sa press conference ng De Vera Group. Ngayong araw ng press conference at sigurado si Rexon ay may gagawing masama. Naghanap siya ng opisyal na website ng De Vera at isang mensahe lang ang lumabas na nagsasabing magkakaroon ng press conference ng 10:00 ng umaga. Tiningnan niya ang oras sa kanyang relo, 9:30.
May kalahating oras pa. Gusto sana niya maghintay hanggang 10:00 bago mag-check ulit. Pero biglang tumunog ang kanyang telepono at sinagot niya yun kaagad. "Hello baby, ako to." Masayang boses ni Rexon ang narinig mula sa kabilang linya at ngumingiti pa siya habang kausap si Sarah. "Alam mo ba kung anong ginagawa ko ngayon?" Sumagot si Sarah ng malamig. "Hindi ko alam, nag-aalmusal ako." Maganda ang mood niya at hindi napigilan ang pagbabahagi ng kanyang kasiyahan kay Sarah. Malaki talagang pagkagusto niya sa babaeng ito. Sa loob ng kalahating oras, magsisimula ng press conference. Pagdating ni Zephyr, bibigyan ko siya ng malaking surprise at magre-resign siya kaagad. Ano kayang mangyayari sa press conference na dadaluhan ni Zephyr? Ano kayang binabalak ni Rexon? Magtagumpay kaya si Rexon na papabagsak si Zephyr? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.